napakasama ninyong dalawa. Ang tagal kong hinanap si Angeline, yun pala may humaharang talaga sa paghahanap ko sa kanya. 5 taon na akong naghanap kay Angeline at sa 5 taon na yon, hindi ko man lang nalaman na may anak na pala kami ni Angeline. 5 taon ang nasayang na hindi ko man lang nakasama ang mga anak ko simula nang isilang sila. Kaya naman pala nakailang palit na ako ng taong binabayaran ko para hanapin si Angeline. Pero ang lagi nilang sinasabi hindi pa nila natatagpuan si Angeline. Yun pala hinaharang mong hayop ka. Napakahayop yung dalawa ni Christine. Kaya tama lang na mabulok kayong dalawa dito sa kulungan. Galit na sigaw ni Denver habang inaawat siya ni na Angeline dahil pasagod na naman to kay Paulo. Sorry Denver, patawarin niyo ako. Ang buong akala ko kasi magbabago na si Christine. Ang akala ko magagawa niya akong mahalin kapag sinunod ko lahat ng inuutos niya sa akin pero nagkamali pala ako. Kaya sana mapatawad niyo ako sa nagawa ko sa inyo. Hinging tawad ni Paulo kila Denver habang nakayuko siya. Sorry? Sa tingin mo ba mababawi ng sorry mong 5 taon na nawala sa akin si Angeline? Mababalik ba ng sorry mo ang mga panahong hindi ko man lang nakasama mga anak ko? Ano? Naging masaya ba kayo sa ginawa niyo sa amin ni Angeline? Masaya ba kayo na nagkahiwalay kami noon? Sorry na lang kayo dahil nahanap ko pa rin siya. Ines na sigaw ni Denver kay Paulo. Di ko naman ginustong makasakit ng damdamin ng iba. Mahal ko si Christine kaya ako ginagawa ang mga gusto niya. Dahil nga nagbabaka sakali akong matutunan niya akong mahalin. Pero nagkamali pala ako. Sarado na pala talaga ang puso niya na ikaw lang ang mahal niya, Denver. Sagot ni Paulo. Denver, kumalma ka nga muna. Huwag mong daanin sa init ng ulo mong lahat. Pasalamat pa tayo at sumuko na nga si Paulo. Awat na ni Angeline kay Denver dahil pasagod na naman to kay Paulo dahil sa galit. Pinakatitigan naman ni Denver si Christine at nang makita niyang nangungusap pa ang mga mata nito, napabuga na lamang siya ng hangin sa bibig para pakalmahin ang kanyang sarili dahil totoong nagagalit siya kay Paolo at Christine dahil sa mga ginawa nito sa kanila. At gustong gusto niya nang suntukin si Paolo ngayon dahil sa galit. Please Denver, kumalma ka muna. Pakiusap ang muli ni Angeline at nang mapansin niyang medyo kalmado na si Denver, sa kanya to binitawan. Bumalik naman sa pagkakaupo niya sa Denver na nanatiling masama ang tingin kay Paulo. Patawarin niyo sana ako sa nagawa ko. Nadala lamang ako sa nararamdaman ko para kay Christine, kaya nagawa ko mga bagay na yun. Pero ngayong napatunayan kong sarado na talaga ang puso ni Christine at tila wala talaga akong puwang sa puso niya, nagsisisi na talaga ako sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo. I'm really, really sorry. Sinserong paghingi ng tawad ni Paulo kina Denver at Angeline. Kung talagang nagsisisi ka na, baka naman pwede mong sabihin kung nasan si Christine. Please, Paulo, sana naman tulungan mo kami para mahuli na ang kapatid ko. Natatakot na kami sa maaari niyang gawin ngayon dahil kahit mga magulang namin, hindi niya na pinapakinggan. Pakiusap naman ni Angeline kay Paulo. I'm sorry. Kung alam ko lang talaga kung nasan si Christine, sasabihin ko talaga sa inyo pero pasensya na talaga kayo. Totoong hindi ko na talaga alam kung nasan si Christine ngayon. Dahil 2 araw na nakalipas simula nang umalis siya sa pinagtataguan namin sa Batangas. 2 araw nang nakalipas nang iniwan niya ako ron dahil sa hindi ko sinunod ang iuutos niya. Malungkot na sagot ni Paolo kay Angeline. Totoo naman kasi na iniwan siya ni Christine doon at di na binalikan pa matapos silang magtalong dalawa. Bakit? Ano bang iniuutos si Christine sa'yo? Himala ata't hindi mo na ginawa. Sabat na ni Denver. Nagpalipat-lipat ng tingin si Paulo kina Denver at Christine. Nagdadalawang isip siya kung tama bang sabihin niya lahat sa dalawa dahil baka lalo lang magalit ng mga to kay Christine. Naghihintay naman ng sagot sina Denver at Angeline dahil nilang biglang natigilan si Paulo. Napabuga muna ng hangin sa bibig si Paulo saka siya muling nagsalita. Gusto ni Christine na dukutin ko ang isa sa kambal? Pag-amin ni Paulo. Napaawang naman ang bibig ni na Denver dahil sa kanilang narinig. Dahil totoong nagulat sila sa sinabi ni Paulo dahil kung gayon talagang balak pala talagang idamay ni Christine ang mga bata. Hindi ko kayang gawin ang pinapagawa niya dahil hindi ko kaya manakit ng bata o kahit na magpaiyak man lang. Hindi kaya ng konsensya ko na may batang madadamay dahil lamang kay Christine. Dagdag pa ni Paulo. Natigilan naman si Angeline at hindi makapagsalita. Sa tingin mo, saan pa maaaring magpunta si Christine? Tanong na ni Angeline kay Paulo. Please, Paulo, sabihin mo na kung may nalalaman ka pa. Baka idamay pa ni Christine ng mga bata.
Gusto lang naman namin ng tahimik na buhay kasama ang mga anak namin. Kaya naman sana magsalita ka na dahil baka sakaling mapatawad ka pa namin. Dagdag pa ni Angeline. I'm sorry pero hindi ko talaga alam kung saan maaaring magtago si Christine ngayon. Sagot ni Paolo kay Angeline. Napabuntong hininga naman si Angeline dahil sa naging sagot ni Paolo. Siguro nga totoong nagsasabi to ng totoo sa kanila ngayon na hindi nito alam kung nasan si Christine dahil pakiramdam nila totoong nagsisisi na to sa mga kasalanan nito sa kanila at sadyang nabulag lang din sa nararamdaman nito kay Christine kaya to sumusunod sa kanyang kapatid. Nasaan ang inutusan mong tao para gawin ang pinapagawa ko? Nagawa na ba nila? Hindi makapaghintay na tanong ni Christine kay Edward. Relax ka lang, Christine. Kumikilos na sila para gawin ang mga pinapagawa mo. Ang mabuti pa, uminom ka na lang muna. Sagot ni Edward sabay abot kay Christine ng baso na may lamang alak. Agad naman itong tinanggap ni Christine saka ito agad na ininom. Napapangisi na lamang si Edward dahil sa ginawa ni Christine. Ngayon nga, sa bahay ni Edward na muna tumitira si Christine simula nang iniwan niya si Paolo sa Batangas. Si Edward kasi ang taong pinagkakatiwalaan ngayon ni Christine. Matagal naman nang kilala ni Christine si Edward. Dati kasing nanligaw kay Christine ang binata pero hindi niya sinagot dahil nga sa Denver lang ang gusto niya. Pero nitong kailan lang, hindi sinasadyang nagkita silang muli nito sa isang mall at nagkakwentuhan hanggang sa magbigay sila ng number sa isa't isa. Nalaman din ni Christine ang pinagkakabalahan ngayon ni Edward, kaya nang kailanganin niyang tulong nito, agad niya na tong kinontak para magpatulong. Kaya ngayon magkasama sila dahil may papagawa nga si Christine sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi papalpak ang mga tao mo ha. Ayoko masayang perang binayad ko sa'yo. Matari na sagot ni Christine kay Edward at inirapan pa niya ito. Aba, syempre naman. Mabilis gumawa ang mga tao ko kaya huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Sagot ni Edward kay Christine habang di naalis ang pagkakatitig dito. Flashback. Pagkaalis ni Christine sa Batangas, agad siyang dumiretso sa lugar na sinabi niya kay Edward kung saan sila magkikita. Pagkarating niya ron, abutan na niya ang binata doon na naghihintay sa kanya. Sorry, masyado kasing matraffic kaya late na ako eh. Agad na sabi ni Christine kay Edward pagkababa niya ng kanyang sasakyan. Ayos lang, wala naman akong lakad ngayon eh. Sagot ni Edward habang titig na titig kay Christine. Lumapit naman kaagad si Christine sa pwesto ni Edward. Ano palang gusto mong ipagawa sa akin? Tanong na ni Edward kay Christine ang nasa tabi niya na ito. Gusto kong tanggalan mo ng preno ang sasakyan ng kapatid ko. Diretsahang sabi ni Christine kay Edward. Nagulat naman si Edward sa sagot ni Christine. Kapatid mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Di makapaniwalang tanong ni Edward kay Christine. Oo. Sigurado ako sa iniuutos ko sa'yo. Magbabayad naman ako eh, kaya sundin mo na lang pinapagawa ko. Mataray na sagot ni Christine sa binata. Kahit nagtataka at naguguluhan, dahan-dahan na lang tumango si Edward kay Christine. Sige, ikaw ang bahala. Susunod lang kami sa gusto mong ipagawa sa amin, sagot ni Edward. May inabot si Christine na sobre kay Edward kaya napatingin dito ang binata. Paunang bayad muna yan at kapag natapos at maayos yung nagawa ang pinapagawa ko, saka ko yung dadagdagan, sabi ni Christine kay Edward. Agad namang kinuhan Edward ang sobre at nagulat siya dahil napakaraming ang perang laman ito. Baka may alam ka na maaari kong matuluyan pansamantala? Tanong na ni Christine kay Edward dahil wala na siyang matutuluyan ngayon dahil hindi naman siya pwedeng umuwi sa kanila at tiyak mahuhuli siya ng mga pulis. Wala ka bang matutuluyan? Kung gusto mo, sa bahay ko na lang muna ikaw tumira dahil wala akong kasama doon at meron ding bakanting isang kwarto doon na maaari mong gamitin. Sagot ni Edward sa dalaga. Talaga? Sigurado ka na pwede akong tumira muna doon? Tanong na ni Christine kay Edward dahil no choice na rin talaga siya kaya hindi na siya mag-iinarte pa. Oo naman, ikararangal kong makasama ka. Sagot ni Edward kay Christine sabay kindat dito. Tigilan mo ako sa pagkindat-kindat mong yan, Edward ha? Iirap-irap na sagot ni Christine sa binata. Ano, sasama ka ba sa bahay? O maghahanap ka na iba mong maaaring tirhan? Huwag kang mag-alala, safe ka naman sa bahay ko eh. Sagot ni Edward sa dalaga. Napabuntong hininga naman si Christine. Okay, fine, sasama na ako sa'yo. Wala rin naman talaga ako matutuluyan, kaya hindi ko hihindian yung offer mo. Sagot ni Christine kay Edward.
Napangiti si Edward dahil makakasama niya si Christine. Let's go, baka may makakita pa sa atin dito. Pag-aayanan ni Edward kay Christine. Agad naman nang sumama si Christine dito. Pinark pa muna niya na maayos ang kotse niya at kinuha ang ilang mga gamit niya doon. Saka niya to iniwan dahil hindi niya to pwedeng dalhin palagi dahil lalo siyang mahanap ng mga pulis. Kagaya rin kasi ni Christine, nagtatago din sa batas si Edward dahil sa mga illegal nitong gawain kaya wala tong kasama sa bahay at madalas nagtatago nga ito. Pagkarating ni Christine sa tinutuloyan ni Edward, nagulat siya dahil totoo nga na may isa pang kwarto doon na maaari niyang okupahin pansamantala habang nagtatago siya dito sa Manila. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito. Walang masyadong tao dito sa paligid. Sa pagkain naman, marami akong stock dyan kaya huwag mo nang alalahanin yon. Sabi ni Edward kay Christine na makita niya na inilibot ito ang munti niyang bahay. Maliit lang kasi talaga yon. Salamat. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko naman yung bayad ko sa'yo kapalit ng pagpapatira mo sa akin dito. Sagot ni Christine sa binata. End of flashback. Bakit parang bigla atang uminit? Sabi ni Christine habang nagpapaypay siya ng kamay niya sa mukha at di na mapakali dahil parang biglang nag-init ang pakiramdam niya. Ha? Di naman ah. Bale walang sagot ni Edward sa dalaga. Hindi, mainit talaga. Di naman namimik si Edward at tinignan lamang niya si Christine sa ginagawa. Dahil init na ang pakiramdam ng dalaga, kulang na nga lang magubad ito. Nang mapansin ni Christine na hindi sumasagot si Edward, tumingin siya rito at nakitang may kakaiba sa ngiti nito habang nakatitig sa kanya. Ba't ganyan ka makatingin? May problema ba? Tanong na ni Christine kay Edward. Wala naman. Hindi pa rin pala talaga nagbabago, Christine. Ang ganda mo pa rin at kaya ka pa rin ng dati. Sagot ni Edward, titig na titig kay Christine. Umamin ka nga sa akin, Edward. May nilagay ka ba sa inumin ko? Ines na tanong ni Christine nang mapansin niyang pangiti-ngiti ito sa kanya dahil sa nakikita nitong kalagayan niya na init siya. Ibang-iba kasi ang pakiramdam niya ngayon na talagang di niya ito mapaliwanag. Bakit mo naman nasabi yan? Balik tanong ni Edward dito. Inirapan naman ni Christine ng binata. Aware si Christine sa nararamdaman ng binata sa kanya at ilang beses din siyang inakit ito pero di niya to pinapansin. Pero mukhang ngayon na isahan siya nito at parang may nilagay nga sa ininom niya kanina kaya biglang nag-iinit ang buo niyang katawan. Akmang lalayo sana si Christine sa binata dahil alam niyang may ginawa to sa kanya kaya siya nagkakaganito ngayon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hilahin sa braso ng binata dahilan para masubsob siya sa matipuno nitong dibdib. Inawakan siya nito sa kanyang bewang kaya hindi siya masyadong makakilos. Ano ba, Edward? Bitawan mo nga ako? Inis na sabi ni Christine habang nagpupumigla sa pagkakahawak sa kanya ni Edward. Huwag ka nang pakipot pa. Pambihira, si Denver pa rin talagang bukang bibig mo hanggang ngayon, sagot ni Edward. Biglang kinabahan si Christine sa nakikita niya sa mata ni Edward na puno ng pagnanasa sa kanya. Napapahigpit na rin ang pagkakahawak ito sa bewang niya at mukhang wala tong balak pakawalan siya. Kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Bitawan mo nga ako, sabi ni Christine. At bakit naman kita susundin? Nasa harapan na kita, papakawalan pa ba kita? Alam mo naman na matagal na ako may pagtingin sa'yo, pero hindi mo pa rin ako pinapansin dahil sa Denver na yun mukha namang walang pakialam sa'yo. Sagot ni Edward habang nakangisi sa dalaga. Lalong kinabahan si Christine dahil iba na talaga ako makatingin si Edward sa kanya. Magpupumiglas pa sana siya pero nagulat na lang siya nang bigla siyang halikan ni Edward. Sa labi, kaya nanlaki ang mga mata niya. Nagulat pa siya nang buhatin siya ni Edward, tsaka dinala sa silid nito. Lalo pa siyang ginanahan ng maramdaman niya na tumutugon na rin si Christine sa ginagawa niyang paghalik dito. Hapong-hapo naman ang dalaga matapos itong makaraos, habang si Edward ay nakangising tinititigan ang mukha ni Christine na nanatiling nakapikit matapos itong makaraos. Hindi pa man nakakabawi si Christine matapos niyang makaraos, agad nang pumaibabaw sa kanya si Edward. Kaya napamulat siya na mata tinignan si Edward at nakita niyang may nakakalohong ngiti sa labi ng binata. Sandali lang, awat ni Christine kay Edward. Bagya pa niyang tinulak ito pero ang binata parang bingit hindi pinansin ang sinasabi niya. Siguro naman, pwedeng ako naman ang maligayahan, sambit ni Edward. Nagulat si Christine sa ginawa ng binata dahil hindi niya inaasahan na aangkinin siya kaagad nito.
Hingal na hingal silang pareho at kapwa naghahabol ng kanilang hininga. Animo galing sa karera. "You are so good, Christine," sambit ni Edward, tsaka muling sinibasib ng halik sa labi si Christine. Di naman makapalag si Christine dahil pakiramdam niya, hinang-hina pa siya at parang pagod na pagod kaya hinayaan na lamang niya si Edward sa ginagawa nito sa kanya. Makailang ulit pa ngang inangkin Edward si Christine at nagpapaubaya rin naman ang dalaga sa kanya. Nang manawa si Edward sa pag-angkin kay Christine, agad naman natong nahiga sa tabi ng dalaga. Kinabukasan naman nagising si Christine na masakit ang kanyang katawan. Napapikit pa siya ng mariin ng paglingon niya. Nakita niya si Edward na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Biglang nagsapa sa isipan niya ang mga nangyari sa kanila kagabi ni Edward. Dahan-dahan namang bumangon si Christine, tsaka siya pumunta sa CR. Napabuga na lamang siya ng hangin sa bibig nang makita niya sa salamin na napakarami niyang kiss mark sa kanyang leeg at dibdib. Di na rin napigilan ni Christine ang pag-alpas ng luha niya, kaya tahimik na lang siyang umiyak sa loob ng CR dahil di niya inakalang mangyayari to sa kanya. Napaupo rin siya sa sahig sa sama ng loob. Ilang minuto ring namalagi si Christine sa ganong posisyon upang maglabas ng sama ng loob, saka siya nagpasya na maligo na muna. Pagkatayo niya, agad niyang binuksan ang shower, saka tumapat dito habang patuloy sa pag-iyak. Di na rin niya napigilang mapahagulhol pa dahil di niya matanggap na nangyari sa kanya ito. Pagkatapos maligo ni Christine, nagulat pa siya nang pagkalabas niya ng CR. Nakita niya si Edward nakaupo at mukhang hinihintay siyang matapos sa pagligo. Napansin niyang malagkit siyang tinignan nito dahil nakatapos siya ng tuwalya. Wala siyang dalang damit nang pumasok siya ng CR pero di niya to pinansin at saka to nilampasan. Diretsyong pumunta ng kanyang silid. Laking pasalamat naman ni Christine. Dahil di na nagsalita pa si Edward at di na siya sinundan nito sa kanyang silid. Pagpasok ni Christine ay agad niya natong nilock. Saka kumuha ng damit na susuotin niya at dalidari niyang nagbihis. Napagpasyahan ni Christine na hindi siya lalabas ng kanyang silid dahil ayaw niyang makaharap o makausap man lang si Edward. Masama ang loob niya rito. Di niya akalaing nagawa siyang pagsamantalahan nito kagabi. Pinagkatiwalaan niya to dahil buong akala niya ayos tong kausap pero nagkamali siya dahil pinagnanasaan pa rin pala siya nito. Ramdam niyang may kaiba sa pinainom to sa kanya kagabi kaya biglang nag-init ang katawan niya. At nagawa niyang magpaubaya dito. Unti-unti tinatangay ng antok si Christine nang marinig niya na may kumakatok sa pinto at tinatawag ang pangalan niya. Wala sanang balak siyang pagbuksan sa Edward pero wala yata tong balak tumigil sa pagkatok. "Anong kailangan mo?" Mataray na tanong ni Christine kay Edward pagkabukas niya ng pintuan. Pinakatitigan ni Edward ang mukha ni Christine. Halata niyang galing to sa pag-iyak dahil namumugto pa ang mata nito. "Kumain ka muna," sabi ni Edward kay Christine. "Hindi ako nagugutom. Kung wala ka na ibang kailangan, pabayaan mo na lang ako," sagot ni Christine. "Siya nga pala, bala ko nung umalis mamaya. Yung pinapagawa ko, balitaan mo na lamang ako. Bayad na yon, kaya sana sumunod ka sa napag-usapan natin," dagdag pa ni Christine. Sasaraduhan sana ni Christine ang pinto ng silid nang biglang iharang ni Edward ang kamay niya rito. Kaya naman kunot noon niyang tinitigan si Edward. "Mag-usap tayo," sabi ni Edward. "Ano bang kailangan natin pag-usapan? Di ba nabayaran ko ng para sa pinapagawa ko sa'yo? May iba pa bang dapat nating pag-usapan?" Seryosong sagot ni Christine at di niya naiwasang mapalakas ang kanyang boses. "Christine, please," pakiusap ni Edward. Nalakihan ni Christine ang bukas ng kanyang pintuan, tsaka niya hinarap ang binata. "Umamin ka nga sa akin, may nilagay ka ba sa inumin ko kagabi?" Seryosong tanong ni Christine. "Alam mo namang matagal na ako may pagtingin sa'yo, di ba? Pero si Denver pa rin ang bukang bibig mo," sagot ni Edward. "Sagutin mo ang tanong ko, Edward. May inilagay ka ba sa inumin ko kagabi kaya ako naging ganon?" Muling tanong na ni Christine sa binata dahil gusto niyang paaminin to kahit ramdam niya na meron talaga itong nilagay doon. Napabuntong hininga si Edward, saka siya tumango ng dahan-dahan. "I'm sorry. Nadala lamang ako sa nararamdaman ko sa'yo kaya ako nagawa ang bagay na yon. Matagal na kitang gusto, Christine, at palagi mo na lamang akong binabaliwala sa tuwing nilalapitan kita. Kaya yun lang naisip kong paraan para mapasakin ka," sagot ni Edward. Di naman napaghandaan ni Edward ang sumunod na ginawa ni Christine.
Pagkarinig kasi ni Christine sa sinabi ni Edward, ay agad na lumipad ang palad niya sa pisngi ng binata. Kaya naman napabaling sa kabila ang mukha nito. Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita. Ang baboy mo. Umiiyak na sabi ni Christine dito, sa kanya ito pinaghahampas. I'm sorry, Christine. Nagtiwala ako sa'yo. Paano mo nagawa sa akin yun? Umiiyak pa rin sabi ni Christine sa binata. I'm sorry. Sadyang hindi ko lamang napigilan pa ang sarili ko. Sagot ni Edward. Saka ano bang kinagagalit mo? Nag-enjoy ka rin naman kagabi ah. Dagdag pa ni Edward. Bigla namang natigilan si Christine sa sinabi ni Edward, sa kanya pinahid ang kanyang luha. Saka siya tumawa ng mapakla. Sira ulo ka pala eh. May nilagay ka sa inumin ko kaya ako nagkaganon. Tapos sasabihin mo sa akin na nag-enjoy ako? Galit na sigaw na ni Christine kay Edward, sa kanya ito pinaghahampas ulit. Tama na, Christine. Awat na ni Edward sa dalaga. Wala na rin namang magagawa pa. Yung galit mo dahil tapos na, dagdag pa ni Edward. Tumigil naman na si Christine, sa kanya inayos ang kanyang sarili. Sa kanya sinama ng tingin si Edward. Siguraduhin mo na magagawa mo na maayos ang pinapatrabaho ko sa iyo, Edward, dahil bayad na ako sa iyo. Seryosong sabi ni Christine, sa kanya tinalikuran ng binata at agad na kinuha ang kanyang gamit. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ni Edward kay Christine nang kinuha nito ang gamit niya. Aalis na ako dahil hindi ako ligtas sa'yo. Baka kung ano na naman ang gawin o ipakain mo sa akin. Sagot ni Christine, sa kanya dali-daling nilampasan ng binata.